Hi guys, it's nice to be here again. So share ko lang sa inyo itong market outlook natin kay BTC. Daily. So yung mga nakasabay kagabi na sinabihan natin na mag-buy kay BTC. So congrats sa inyo mga sir. And yes, I think naka 500 pips din tayo dito simula kagabi. So naglalaro pa lang siya sa price na to. So within the range, actually within the range ng orb. So ito yung kaninang New York session natin. So may mga breakout na rin dito. And then may retest na rin tayo dito sa actually may breakout na tayo sa orb high eh. And then it went down after how many taps. And nagtry siyang i-test tong orb low natin and then eventually bumalik. So maganda tong support natin dito sa orb low natin. So we are still looking for buying opportunity dito mga sir. So as you can see dito sa mga mini chart natin, suggesting strong bull. Even tong mga currently forming candle natin within the mini chart, bullish. Yan. So etong RSI natin, so nasa 50-50 tayo. Yan. And then etong breakout mitigation natin. So as of now, actually kagabi to, lahat ng mga time frame natin dito. So ito makikita nyo dito guys. So from the previous swing high, so ito na. So ganito na siya kalayo. Ilang pips na yan. So ito malaking tulong din sa akin to kasi na-confirm ko kung yung mga previous low o yung mga previous swing high is nababasag. Yan. So ngayon, ito as of now, etong macros confirmation natin. Currently buyers crossover tayo. So puro lime green as you can see. So ito naman, interpret natin itong advanced volume delta natin, mga sir. Market, so nakikita nyo dito, um, positive. Anything around like 15. Kasi ito yung tinitignan ko ngayon. Kasi it keeps on pushing up the price. Pinupush niya lang na pinupush yung price dito. Ayan, nag-close na. Sakto nag-close na yung market. So let's see mamaya mga sir. Pero sa gold pala to. So mamaya natin i-review yung gold natin mga sir. Okay, so kagabi nagbigay tayo ng signal. Yung nakapasok ako dito 117,326 ata. Still a profit guys. So 117,326. Yes. So dito sa part na to ata nakapasok ako. Mga 500 plus yun. 500 pips. So yan. So up until now mga sir. Lahat ng mga indicators natin dito showing bullish pa rin tayo. So let's see kasi dito pa lang ito yung orb range natin kanina. Ilang beses na yan na after netong New York 9:30 nagpakita na siya ng mga breakout dito ilang beses sa dalawa to. And then kanina siguro napagod na yung mga buyers natin, bumagsak and then eventually tinas din. Nandito pala tayo sa 50 minutes time frame guys. So ayan. Ngayon,
Yun pa rin yung tinitignan natin dito mga sir. Looking for buying opportunity pa rin tayo dito. So I'm looking at anything close above this orb high ngayon. Yeah. So, hintayin lang natin si market. Pero yan, binubuhusan. Pero let's see. So eto, nakikita nyo dito yung mga resistance, mga support dito. Ito yung hinihintay ko ngayon, mamaya. Kung ano yung magiging indication niya dito. Actually, may nakalagay akong limit dito ngayon. Dito lang sa orb high mismo. Yan. Ayan o, nakikita nyo yan. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya kung bakit ko kino-consider tong position na to. Hindi pa yan triggered mga sir. Buy stop yan. So, kung makikita nyo, kagabi to, I think, ang scoring niya dito based on weight. Ibig sabihin, ito yung weighted resistance tsaka weighted support natin. Nandito na yung mga key levels natin. Mix of time frames to guys. Meron tayong daily dito, 4 hours, 1 hour, 15 minutes. So, ino-consider niyan, yan yung mga consideration niya para i-calculate kung gaano kabigat yung ah, mga key levels na yon. So, magde-decide siya ngayon. I keep on telling you this one guys kasi napaka-importante nito. Ito yung nagiging directional bias analyzer ko. Sabi ko nga, yung the usual way na ginagawa natin, top down analysis tayo, tinitignan natin yung mga daily natin, daily time frame, per hour, nagmamark tayo ng mga key levels kung may mga fair value gap man dyan. Ito, just for your information, mga sir, itong orb strength analyzer na to, tinitignan niya yung mga key level, key support and resistance, fair value gap, order block, yan. So, multiple time frame yan, mga sir. Hindi lang isang time frame yung tinitignan niya dyan. So, yun yung nagiging basis niya. So, meaning to say, tinitignan niya kung ano yung pinaka-easiest way to penetrate the market. Kung ano yung pinakamagandang market delivery sa tingin niya na pwede nating targetin. Hindi naman siya, pero eto, ilang beses ko na rin siyang ginagamit mga sir. So, magandang tools to para sa akin. So, eto, nire-relate ko na lang to, etong base signal ng analyzer na to. Minamatch ko na lang dito, especially dito sa volume delta natin, dito sa advanced volume. As you can see, dito sa daily, positive to. Showing 12.7. Sabi ko nga, anything near, 10%. And then, ito, strong bulls, yung bar natin, ito yung previous. Yan. So, let's see. Tingnan natin. Sige, balik tayo dun sa 15 minutes time frame. Sabi ko nga, mga sir, nakikita ko rin dito kung nasan yung mga support, mga resistance sa isang time frame. Hindi na ako magmamark dito, guys. So, punta lang ako ng 15 minutes time frame. Yan. So, as of now, ito yung orb high natin, orb low. Ito yung New York session kanina. So, ito, nakikita nyo to, SNR levels near to the current price. Ito yung mga existing na, yan, SNR levels na mga key levels to mga sir. So, nakikita yung time frame dito, H4D1 and 15H1. O, nakikita nyo, strong. So, makikita natin dito kung may mga resistance ba tayo sa taas o sa baba.
So ito nga, as you can see, ito ang overall bias natin dito. Though wala pa akong um, result dito kay Orb Strength Analyzer, dito muna ako nakarely dito sa macros confirmation at saka dito sa mga mini charts natin. Okay. Pakita ko sa inyo ngayon itong mga, ito, apat lang yung nakikita nyo dito. Pero pwede nyong palitan yan. I mean, pwede nyong, kung ano yung nakikita lang natin kasi dyan, hindi ko na nilagay dyan yung buong list. Kasi may lookup bars yan. Kapag sinabi nating lookup bars, yan yung mga previous bars na tinitignan ng mga indicators na to para i-analyze yung mga swing high natin or swing low, mga previous market natin. I-enable ko lang yung SNR kasi naka-disable to. Ayan, no? Show support resistance levels. Ino-off ko lang to mga sir kasi masyadong madaming lines. Pero malaking tulong din to mga sir kasi hindi ka na naglilinya dito, hindi ka na naglalagay ng mga horizontal lines. Yung mga indicators na yung gumagawa para sa'yo. 'Di ba? And it's effective. Well, yan. So, yan yung mga nakikita nyo ngayon as of now, mga sir. Kung titignan natin dito, asan na ba yung market ngayon? Saan na ba yung price ngayon? Ito na lang kasi. Oh, so, nagkakaroon ng weight dito eh. London yung nailagay niya dito. So, dito sa part na to, kung itatapat nyo lang dyan, key level London, lower level. Yan, diba pala? Yan, 4 hour. Etong support na to mga sir. Sa 4 hours to. Hindi na lang pansinin yung resistance. Hindi kasi nag-update yan. Pero eto, syempre, nasa taas na yung price natin. So, support na to. And then, we also have 1 hour din dito. Yan. So, wait natin tong candle na to. So, actually, nasa low pa yan ng orb range. So, ito yung nakikita kong palitan ko lang yung mga sir. Hmm. Kung nakikita nyo dito mga sir, yan. Mm, Nag-reset ulit kasi yung time dito eh. Pero eto, kapag titignan nyo dito sa taas, wala kayong makikitang resistance yan. Yan. Kapag zoom out natin, punta natin yung daily. Yan. So, kagabi pa, nakikita nyo tong crossover na to mga sir. Eto. Sellers crossover during this time. Basag na rin to. Basag na rin to. And then, meron na rin tayong crossover dito ng buy. So, buy lang talaga yung titignan ko dito mga sir. Tapos, yan yung inihintay ko dun sa range natin, dun sa orb hype. Hindi nating matrigger yung limit natin dun. Ayan lang natin. Ngayon, so nakikita nyo dito guys, meron tayo dito. I think ito ata. Clear lang natin. 1 hour to. E-level. Ito naman dito.
Yung iba kasi hindi natin yan daily. So, ganun ko ina-analyze 'tong mga yan daily. So, madami tayong mga so dito pa lang madami ka ng makikitang mga naka-support dito sa higher time frame mga sir. Buti sana kahit marami sila dito kung nasa lower time frame tayo. And then, dito kahit tatlo lang dito sa taas. And sa baba kahit 5 lang yan kung 15 minutes lang. I mean, yung kung gaano kabigat, kumbaga nasa higher time frame tayo, iba yung bigat diyan. Kumbaga nakikita din 'yan ng karamihan, mga sir. So balik tayo sa 15 minutes. Ngayon, gano'n ko lang gano'n lang namin ina-analyze yung market, mga sir. So dito tinitignan na lang namin dito, hindi na kami nagma-mark dito. Kumbaga hinahayan na namin 'tong mga indicator dito na mag-mark and then mag-analyze based sa mga previous bars natin. Sabi ko nga etong orb strength analyzer natin, pwede nating i-adjust 'to. Pero eto look back um, look back bars or look back candle is nasa 200 if I'm not mistaken. Yan. So eto yung mga nakikita natin dito pero dito apat lang sila. So pwede naman nating baguhin yan. Pero yan, for now, yan na muna yung pinapakita natin. So let's see. Anong mangyayari sa market mga sir? Yan. So anything can happen mga sir. Anything can happen. Okay. Okay, limit. Dito tayo. Okay. Dito tayo kay gold naman. Okay. Gold. Grabe kanina to. May news ata kanina guys. Pero hindi tayo nakapag-trade dito kanina. Pero ngayon, ano bang sinasabi ngayon? So based dito guys, so ito yung sabi nga natin, ito yung directional bias analyzer natin. So this one is suggesting sell target. So ako hindi ko tatangkahin ngayon kasi hindi ko tatangkahin na magbabay ngayon. Pwede siguro kapag nakakita ka ng opportunity, pero short period of time lang yung buying opportunity na yan. Maybe it's just a pullback or what. Pero dito, ang titignan ko dito kasi ito na yung pinaka-directional bias ko eh. So, tatiming na lang ako dito siguro. Mamaya kung magkakaroon ng alignment dito. Pero unti-unti na to, mga sir. Kasi ito kanina, itong volume delta natin from 19, I think. Unti-unting nagdi-deplete to, mga sir. So, meaning to say, selling pressure yung nagdidikta ngayon dito. So, let's see. Tignan ulit natin yan, mga sir. Di naman lahat. Baga analysis paralysis lang yan, mga sir. So, yan. So, imagine ito yung orb kanina. Ito yung orb high natin, orb low. Kaninang New York session to. Ang laki. Ilang pips to? I think 200. Oo, 250 pips. So, ngayon, since yung macros confirmation natin is crossover, which is tama nga naman, in align with this directional bias natin. So, it's a plus point na sa akin. So, majority of the indicators dito sa mini chart natin is suggesting bearish or sell. Yan lang yung hinihintay natin. So, eto, once na nag-negative, nag-negative yun mga sir, additional yan. So, for now, nakikita mo yung arrow dito. And then, ito yon. Siya yung nagsabi dyan. Ngayon, tignan natin yung resistance, mga support based dito sa SNR level.
tables natin. Okay, and then palabasin lang natin. Tingnan natin kung ano yung yan. Mark, yan. So, kapag titignan natin dito ngayon guys, ito naglalaro siya dito. Meron tayong dalawang resistance dito. Ano ba to? So, it's a 4 hour level to. 4 hour time frame. Ano tong isa nandito sa taas? Minsan, may lapit pati. Yan, 1 hour. So, nagpatong to, mga sir. Meron tayong resistance sa 4 hour time frame, sa 1 hour. And how about this one? 1 hour. 1 hour din. So, plus, this one na naman. Etong orb high natin. Resistance din yan, mga sir. And another one. Dito sa 3658. 3658, itong crossover ng ah nangyari kan yung pinaka-latest. Ito yung pinaka-latest pala. Sellers crossover natin. So, yan yung mga level. Ilang level yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Compare sa baba. Yan natin. Ayan. 5. Ito lang yan eh. Yan, ito lang pala. Oh. So, meron kang 5 dito. 5 na obstacles. O kanya-kanya yan mga sir. Kumbaga, sarili kong system lang to. Tumatama naman tayo sa mga analysis paralysis natin. Anyway, so meron tayong 5 resistance dito sa taas. So, it's a combination of different time frame. So, dito, nakikita yun guys, nag-decline yung price dito. Kasi merong resistance dito na 1 hour tapos 4 hours. So, dito, meron naman tayong tatlo dito. Itong Orblo, pero sabi ko nga mga sir, kung gusto mong targetin yan, kasi pwede kang maglaro dito kasi wala kang nakikitang any obstacle dito or any support. Pwede mong targetin to. Imagine yan, 140 pips. Oh. So, mag, kung gusto mong maglagay ng another trade dito na eto, just in case na mag-break out and mag-retest dito sa level na to. Pwede mong targetin to. May 300 pips ka dito. Kapag nabasag to mga sir. So, 5, 6 actually, including etong all-time high natin na 3707 kontra tatlo. Yan, tatlo mga sir. And then, ano na yung tatargetin mo? Ayun, no? O, pwede mong targetin to. Yan, yan. Ito, kapag dumiretso pa, ito. 'Di ba? O, yan. May fair value gap ka dito. Yan, yan. Kung gustong gusto nila eh. So, pwedeng mangyari yung mga ganyan, mga sir. So, ayan. So, tignan na lang natin mamaya kung anong mangyayari dito sa gold. Dito kay gold, kung itatry niyang i-penetrate to. Yan. So, ayun lang mga sir. Yung mga nakasabay sa atin, especially dito sa BTC natin. Yan, nakikita niyo mga sir. Naglalaro lang yan sa loob ng range. Pero sabi ko nga, overall, um, tinitignan natin dyan, buying opportunity. Yan. Okay mga sir. I hope may mga natutunan kayo dito.
So, this is for educational purposes only, not a financial advice mga sir. Kung may mga nagbibigay sa inyo ng mga kailangang mag-research. Kailangang tignan natin kung o bago pumasok sa isang bagay, kailangan siguraduhin mo muna. Kasi wala nang bawian dito kapag na-click mo yung buy or sell na yan. Either i-close mo yan na negative ka or positive. So, kailangan lang ng disiplina dito mga sir. Kailangan ng sistema. Profit is profit. Sundin mo lang yung rules. You're good to go. Yun lang mga sir. Hanggang sa susunod na video.